saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagaanyaya po sa ating mga kababayan na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kapatid ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa pamagitan po ng radyo. At ganun din po sa pamagitan ng ating page, UPC Bulan Church page, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon mga kapatid. Ibukas lamang po natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang ang mga bagay na espiritual ay patuloy po na ipangusap at ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. Mahalaga po ito sa pangkaluluwa na pangangailangan ng tao. Ang programang ito ay purely spiritual program na naglalayon na akayin ng ating mga kababayan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban, tayo po ay makagawa ng paglilingkod na ikalulugod ng Panginoon upang tayo po ay magtamo ng kaligtasan sa araw ng kanyang paghukom, sa araw ng kanyang pagbabalik mga kapatid, ayon sa kanyang ipinangako.
Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa napakaaga nating programa. Ang ilan ay nagsiset pa ng alarm clock upang hindi ma-miss ang ating pong daily early morning program. Patuloy po na i-bless kayo ng Panginoon sa inyong pagmamahal sa kanyang mga salita na tuwing umaga ay pinaglilingkod natin sa programang ito. Pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa 63 barangay na sakop ng Bulan, at maging sa mga neighboring towns of Bulan, dyan sa Magallanes, dyan sa Erusin, dyan sa Matnog. Good morning po sa inyo mga kapatid at mga kababayan. Maging dyan sa lugar ng Tikaw Island. Good morning po sa inyo. At kahapon ay meron tayong na-contact na listener natin dyan sa Barangay San Isidro. Good morning kay Sister Bining Granado. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang biyaya ng Diyos at pagpapala ay patuloy po na dumaloy sa inyo pong buhay sa araw-araw na paglilingkod sa Panginoon. Good morning din sa ating mga kapatiran sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatid dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa pangunguna po ng ating coordinator dyan, si Brother Juby Laudit, at ang inyong buong family. Lahat ng mga masigasig na kapatiran ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po mga kapatid ang ating congregation dyan po sa Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na sigasig sa paglilingkod sa Diyos. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong prayer request, maging ng mga testimonies kung paano napagpapala kayo sa pamagitan ng pagsubaybay sa programang ito, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May mga schedule tayo ng Bible studies, mga kapatid, sa iba't ibang lugar na ating mga kapatiran. Ngunit kasabay po niyan, meron po tayong whole day na Children's Conference dito po sa ating panambahan sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. So sa lahat ng mga nanay sa church na mayroong mga anak edad 6 hanggang 13 gulang, kabilang po sila sa Children's Ministry. Padaluhin nyo po, samahan nyo mamaya alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang ating sectional children's conference. So yan po ay para ihanda ang ating mga anak. Sabi po ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon, ngayon po ay batch by batch po tayo. 3 batch po yan na pwede niyong pagpilian. Depende kung saan kayo malapit at sa inyong available na araw from Saturday to Sunday. Ang ating pagsamba dyan sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan ay Sabado alas 6:30 ng umaga. At ang ating pagsamba naman dito po sa UPC Iquirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa ating congregation sa UPC Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba dyan ay Linggo alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule, mga kapatid. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Labini family, Broselo family, Del Monte family, yan, at ang Bueson family. Pagpalain po kayong lahat
ng ating Panginoon. At ganon din po ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Buntay, sa lugar po ng Kalumagon. Ang Hachero family, good morning po sa inyo. Maging ang Gonzales family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po nating paglingkuran ang Diyos ng buong katapatan. Yamang alam po natin ang ating mga pagpapagal sa paglilingkod sa Diyos ay hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan. At ngayon po mga kapatid ay i-recognize natin ang ating mga viewers online. Praise the Lord. Good morning kay Sister Perpetua Carido, watching from Ocampo, Camarines Sur. Maging from Saudi Arabia, Sister Maria Lorbelisa Ico. Sister Ann, good morning. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos. Sister Lita Sultan, dyan sa Taguig, good morning. Maging si April Santos, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Watching also, Sister Regine Chuji from UPC, Japan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning po. Sister Cristita Bugayong, Sister Gian Ulitan, good morning, thank you for watching. Pastora Sheila May Peñaranda from UPC Sabah, Malaysia. Sister Isabel Espirito, good morning, thank you for watching. Sister Yuli Albao, Sister Cristita Bugayong, Sister Christy Disuyo dyan sa Bacon, Sorsogon, good morning. Pagalingin ng Panginoon ang inyong mother-in-law sa hospital dyan po sa Sordok. Ayan, ipag-pray natin yan na patuloy pong pagalingin ang kanyang UTI. Si Brother George Camayo Tabog, good morning. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Si Sister Rodora Bayugo dyan po sa Sanuandaan. At maging ang family ni Sister Alice Biocado, Brother Ondoy. Good morning po sa inyong lahat dyan. Hindi ko man kayo maisa-isa. Alam ng Diyos ang inyong kagalakan sa pagsubaybay sa salita ng Panginoon. Maging si Consuelo Tapakal, happy viewing. Okay? Salamat po. Sister Margie Guetan Isiha, thank you for watching. Sister Gina Godoyo, ayan. Nasa pagbabakasyon ito dyan sa somewhere in Mindanao. Good morning po sa inyo dyan. Maging si Sister Philly Mercado, Sister Offie Fulo, good morning po sa inyo. And watching also Sister Jane Ioy and Sister Ruth. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sumayin yung biyaya ng Diyos. Maging si Brother Dexter Zarco Bayugo sa Laguna, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Maging Sister Lita Angelita Liguro, watching from Quezon. Sister Regalo Senior, maging Sister Pamela Sally, thank you for watching. Sister Juliana Lucia Alde Pagasartonga, thank you for watching. Sister Zinaida Obado Doctolero, thank you for watching. Si Brother Eric Signa, maging Sister Eleanor Giocado, thank you for watching. Sister Irene Gu, ayan. Thank you for watching. Si Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. And Sister Net, Sister Nida Orlanes from Cebu. Sabi ni Sister Irene Go, watching po from Australia. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa napakagandang bansa ng Australia. Maging si Sister Aida Ramos, thank you for watching. Sister Marlene Golyoso, Sister Anna May Advincula Nedia, thank you for watching. Sister Rebecca Montemor, maging si Brother Donald Kilio, thank you for watching. Si Brother Stephen Hunter Tijada, Sister Helen Ditera, Sister Beth Frenila,
Sister Laura Gumban, good morning po sa inyo buong family. Guwan, dyan po sa Barangay Lahong. Sister Rene Rose Timike, good morning. Sister Janet Tecon, Sister Belen Apolinar, dyan po sa Marikina City, good morning po. Maging si Angel Bervien Hipolye, Sina Brother Rigor and Sister Cheryl Hipolye, good morning po sa inyo dyan sa Zone 7. At maging si Brother Emil Tapit, watching from Catanduanes. Maging si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Sister Evelyn Valencia Ponsalan, good morning. Dyan po sa Palau, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, Sister Egina Banisok Tayab, Sister Gloria Trinidad, watching from Kalawan, Laguna. Member ata ito ni Pastor Joel Tinoco. Good morning po sa inyo dyan. Maging si Sister Lani Julian, watching from Rojas City. Brother Marvin Santos. Maging si Brother Vinsky. Ayan, good morning. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Parang siya si Brother Aben Guab, kung di ako nagkakamali. Pagpalain ka ng Panginoon, mga kaeskwela namin ito, nung high school. Ayan, kaklase ng aking ate. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, at maging si Naivib Cablara, ayan, from UPC Buena Vista, Guimaras. Amen. Di pa ako nakarating dyan sa Guimaras, pero salamat sa pamagitan ng ating Facebook Live ay nakarating sa inyo ang salita ng Panginoon. Maging si Ampi Balingit, watching from San Fernando, Pampanga. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Elena Morata Burabo, thank you for watching dyan po sa Bagong Silang. Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay. Sister Erica Mostoles, ang buong Mostoles family dyan po sa Punod. JP Laurel, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sister Josie Dait Luna, thank you for watching. Brother JP Flores sa La Union. At maging Sister Virgie Flores. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang hindi lang tayo naiilan ang mapagpala, kundi mas mapagpala ang nakararami, sapagkat ang layunin ng programang ito ay ibahagi ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sister Cherry Pandoy, watching from Baruring Church. Di ko alam kung anong probinsya po kayo. Paki-cite na lang, paki-banggit na lang kung anong probinsya kayo na andon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin upang hilingin natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala na ngayong umaga ay muli po naming nadarama ang iyong kalinga at pag-ibig sa aming pong mga buhay. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming buhay, Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos. Hipuin mo po ang puso at isipan ng aming mga kababayan na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman. Pagkalooban mo po ng kagalingan, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Lahat ng uri ng karamdaman na tinataglay ng aming mga taga-subaybay ngayong umaga, dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya at pagkalooban mo ng kagalingan, himala, and complete recovery sa mga sakit at karamdamang nagbabadya at nagbabanta sa kanilang buhay. In the name of Jesus Christ. At higit sa lahat, ang pagliligtas mo, Panginoon, ay patuloy na madama ng aming mga taga-subaybay, ang pag-akay mo sa kanila mula sa madilim patungo sa maliwanag na landas ng buhay. Dalangin din namin, Panginoon, ang operation na
gagawin kay Brother Pando Gotis ngayon ay patuloy mo pong samahan ng mga doktor na yung operation niya ay maging successful sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Luwalhatiin ang iyong dakilat banal na pangalan. Ito pong aming samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. May mga humabol pa po. Sister Lea Lee Gonzaga Jamming, thank you for watching. Si Sister Yoli Obero, maging Sister Christy Magkayan, belated happy wedding anniversary kina Brother Ruli and Sister Christy Magkayan. Maging si Brother Noel Ocho Plaza, watching from Bataan. Good morning po. Sister Mayet Domingo. Yan, sa inyong lahat, sa Gloria Trinidad. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano maliligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos yung mga taong likas na mabubuti. Yung mga tao na mula kapanganakan, ipinanganak na mabait, ipinanganak na mabuting tao, mabuti sa kapwa, paano ba sila maliligtas, mga kapatid? Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, ang kaligtasan po kasi natin ay hindi dahil mabait tayong tao. Bagamat hindi yon masama. Sa usapan ng Panginoong Hesukristo at ng taong nagngangalang Nicodemo, ay inilatag ng Panginoon ang panuntunan kung paano ang bawat tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po sa aklat ng Juan 3, sa talatang 3 hanggang 5, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." So pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, mga kapatid. Sa tagpong ito na nag-uusap si Jesus Christ at si Nicodemo, ay inilatag ng Panginoong Jesus ang biblical na pamantayan kung paano ang tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi may mga human reasoning, mga kapatid, na maaring napapakinggan natin, na nag-iisip ang ilan dahil mabuting tao naman sila, hindi na nila kailangan paglingkuran ang Panginoon. Hindi na nila kailangang mag-Bible study, hindi na nila kailangan makinig sa pangangaral, para bang feeling nila ay exempted na sila sa pagbabagong buhay, sapagkat oo nga naman, mula pagkabata ay mabubuting tao na sila. Marami akong kakilalang ganyan, mga kapatid, na talagang sa pakikipagkapwa ay wala kang masasabi. Mapakisama, mga kapatid, very accommodating, at talaga namang masasabi mong mabuting tao. Kaya ang hirap din paliwanagan ng mga taong mababait, na dapat silang maglingkod sa Diyos, dapat silang maborn again, sapagkat ang kaisipan ng marami,
kapag ikaw ay mabait, ligtas ka na. Ngunit hindi po mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa verse 5, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, yun po yung process on how to be born again in order for us to enter into the kingdom of God. So, ano man ang ating pagkatao, mabait ka man o salbahing tao, iisa ang panuntunan ng Panginoon kung paano makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. We need to be born in water and in the Spirit. Sapagkat ang kapanganakan natin sa una ay kapanganakan sa laman. Ang sabi ng Biblia, ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kailangan upang maging citizen tayo sa langit, ay maipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan nating ma-born again. Ito po ay spiritual process. Maipanganak tayo sa spiritual na kalagayan sa kaharian ng Panginoon in order for us to be a citizen of heaven. Dahil kung ang kapanganakan mo lang ay kapanganakan sa lupa, sa laman, ikaw ay panlupa lang. Ngunit sa pagiging born again, mga kapatid, sa kapanganakang muli, tayo ay ipinapanganak muli para na sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi ang kapanganakan natin sa laman, panlupa lang yon. Wala yung kaugnayan sa panlangit na mga bagay. So, marami tayong mga na-encounter na mga taong likas, na mabubuti, matulungin, maawain sa kapwa, mapakisama, na tila baga wala ka nang maipipintas. Na kung hindi mo babasahin ang Biblia, ay aakalain mong pasok na siya sa kaligtasan. Ngunit, hindi po tayo dapat malito. Kailangan nating magpakabait bilang tao sa ating kapwa-tao. Kailangan natin maging matulungin. Kailangan natin maging mapagkawang gawa. Ika nga, mga kapatid. Ngunit dapat na maalaala natin na hindi po yan ang magiging basihan ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Ang mga good deeds natin, yung mga good works natin, yan po ay mahalaga, ngunit hindi po connected sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Dahil ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, spiritual po yan. Hindi yan yung tulungan mo ang kapwa mo, bigyan mo ng ayuda ang kapwa mo. Panlupa lang yon, nakabutihan, mga kapatid. Yung binigyan mo yung nangangailangan, tinulungan mo, dapat lang, pero panlupa lang yon. Ang pinag-uusapan natin ngayon, paano yung mababait na tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan, regardless ng kung gaano ka man kabait na tao at kamabuting tao, kailangan ikaw ay ipanganak sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi po kanya-kanya ang kaligtasan. May hulmahan, may sukatan ang kaligtasan. Di ba sa mga produkto, mga kapatid, sa mga binibili nating produkto, pare-parehas yung size, pare-parehas yung itsura, dahil may hulmahan. Ganon din po ang pagpasok sa langit. Iba-iba man ang ating mga katayuan sa buhay, pero ang basihan ng pagpasok sa langit ay spiritual. Kaya spiritual ang hulmahan, na hanggat hindi ka pasok doon, hindi ka qualified to enter into the kingdom of God. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, hindi masamang magpakabait. Ituloy-tuloy nyo yan. Dapat lang. Dapat nga kayong gayahin ang lahat. Mabuting tao dapat. Matulungin dapat. Mapakisama dapat. Mahabagin sa kapwa. Makonsidera. Dapat lahat ng tao ganun. Pero wag tayo magkamali na baka isipin natin na porket mabuting tao tayo,
ay agad ligtas na tayo nang hindi tayo sumunod doon sa mga espiritual na panuntunan ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa Biblia po ay may isang taong halos wala kang maipintas sa pagiging mabuti, mahabagin, relihiyoso pa siya. Ang pangalan ay si Cornelius. In the book of Acts chapter 10, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa from verse 1. At may isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelius, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italyano. Kumbaga, siya po ay official ng mga sundalo. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng oras na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Panginoon. At ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa sa simong mangluluto ng balat at ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. So mga kapatid, itong si Cornelius ay mapanalanginin, relihiyoso, mabuting tao at nagbibigay daw ng maraming limos sa mga nangangailangan. Talo tayo nito ni Cornelius sa kabutihan. Dahil siguro, tayo kapag nagbigay man ng limos sa nangangailangan ay barya-barya. Pero si Cornelius, pag nagbigay siya ng limos sa mga dukha na nangangailangan, ay sabi ng Bible, malaki ang ibinibigay niyang limos. So ibig sabihin, siya ay likas na mabuting tao at matulungin. Siya ay relihiyoso. Pero alam niyo po mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon kay Cornelius? Hanapin mo si Pedro. Sino ba si Pedro? Alagad ng Panginoon at isang mangangaral. Bakit? Sapagkat si Pedro ang gagamitin ng Panginoon upang maipangaral kay Cornelius ang daan ng kaligtasan. So it means, by being good person, si Cornelio ay hindi pa pasok sa kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang mga panalangin mo at paglilimos ay pumailan lang sa kalangitan bilang isang remembrance. Alaala lang pala yun. Hindi siya way of salvation, kundi nagiging remembrance lang ito, alaala sa harapan ng Panginoon. Kaya dahil naalaala ng Panginoon si Cornelius, kinausap niya sa panaginip na nagsasabi, hanapin mo si Pedro na tinatawag na Simon upang ipangaral sa iyo ni Pedro ang daan kung paano ka maligtas. So, kung titingnan natin sa makataong pamantayan, napakabait ni Cornelius. Hindi siya abusado. Mataas na official siya ng mga sundalong tinatawag na pulutong Italyano. Ang tawag sa kanyang ranggo ay centurion. Sa panahon ng Roman Empire, pag ang ranggo mo ay centurion bilang sundalo, ang nasasakupan mong mga tao ay 100 na mandirigma, 100 na soldiers ang iyong nasasakupan.
So, ibig sabihin, hindi ka ordinaryong sundalo, ikaw ay official ng mga sundalo na kung titingnan mo ay may kapangyarihan, kung gagamitin niya yung kanyang posisyon, mga kapatid, ay pwede niyang i-abuse yung mga mas mababa sa kanya ang kalagayan. Subalit si Cornelius, hindi niya yun ginagawa. Siya ay in-identify ng Bible na good person. Kaya ngayong umaga, pag-aralan natin kung paano maliligtas ang mabubuting tao. Ibig sabihin, Pastor, ang pagiging mabuting tao ko, hindi pa ako ligtas. Tumpak, kapatid. Hindi ka maliligtas sa iyong sariling pagiging mabuting tao. Kailangan ikaw ay dumaan sa proseso ng ating Panginoon. Tingnan nga po natin ang sinasabi sa aklat ng Efeso 2:8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayan. Nais kong i-remind mga kapatid ng ating mga kababayan, maraming nanonood sa atin at nakikinig na likas na mabubuting tao. Alam niyo po ba mga kababayan, maraming maiimpyerno balang araw na mabubuting tao. Pastor, bakit naman ganon? Mabuting tao na sila, maimpyerno pa? Mga kapatid, ang kanilang dahilan ng pagkapahamak sa impyerno ay ang tinatawag na self-righteousness. Ayan. Ano ba ang ibig sabihin, Pastor, ng self-righteousness? Yung iniisip mo sa sarili mo na mabuti kang tao kaya hindi mo kailangan magbago, hindi kagaya ng mga adik at sugapa sa bisyo na alam nilang kailangan nila magbago. Pero kung mula kapanganakan ay mabuti kang tao, ano ang maiisip mong babaguhin? Kaya ang hirap din akayin sa pagsunod sa Diyos yung mga mabubuting tao. Kasi ang nasa isip nila, mabuting tao na ako, matulungin ako, ba't kailangan ko pang mag-born again? Ba't kailangan ko pang magpabautismo? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mabait naman ako. Halos kaibigan ko lahat ng tao dito sa barangay namin. Ako'y nagbibigay ng mga tulong sa nangangailangan. Hindi natin dapat kalimutan na si Cornelius na binasa natin, walang hihigit na sino mang tao sa kanyang kabutihan. Pero anong sabi ng Panginoon? Hanapin mo, Cornelius, si Pedro upang ipangaral niya sa iyo ang daan ng kaligtasan. Ang iyong mga paglilimos at mabubuting gawa ay pumailan lang sa kalangitan bilang isang alaala lamang. Hindi salvation ang pinag-uusapan sa pagiging mabuting tao. Pakikipagkapwa, yes, kailangan natin yan. Dapat lang na lahat tayo ay maging mabuting tao. Pagdating sa pakikitungo sa kapwa, sa mga mas mababa ang kalagayan kumpara sa iyo, dapat makitungo ka ng mas maayos, mga kapatid, at hindi tayo dapat namimili ng tao. Ngunit, pinapaalalahanan tayo ng Biblia that we cannot be saved by just being good person only. Itutuloy natin ang pagiging mabuting tao sa pakikipaghalubilo, sa pakikipagkapwa. Wala kang babaguhin dyan. Pagtulong, kung maaari ay dagdagan mo pa. Ngunit pagdating sa usapin ng kaligtasan, you need to be born again, to be born in water and in the Spirit, in order for you, good person, to enter into the kingdom of God. So, our salvation is by grace and not according to our good works. Amen. Ang mabubuting gawa ay dapat ipagpatuloy, lalo na kung mananampalataya ka na. Kung mabait ka nung hindi ka pa Kristiyano, abay dapat mas higitan mo ngayong Kristiyano ka na. Para maramdaman ng paligid mo ang epekto ng Panginoon sa buhay mo.
Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ayan, mga kapatid. So, si Cornelius ay hindi papasado sa kaligtasan, pero grabe na ang kabutihan niya, grabe na ang pagtulong niya, grabe na ang kabaitan niya. Ito ay paalaala sa atin. Marami akong mga kaibigan, ang babait, matulungin, talagang pagdating sa pakikipagkapwa-tao, wala kang maipintas. Pero ang hirap din nilang akayin sa paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi nila ma-reconcile sa isip nila. Ba't ako kailangan magbago? Ba't ako kailangan magsisi? Mabuting tao ako. Mula pagkabata, wala akong inaapi, wala akong inaapakang kapwa, matulungin ako sa mga nangailangan, mapakisama ako sa mga tao sa paligid ko. Ba't kailangan ko pang mag-born again? Yan. So, mauhulog tayo doon sa sin of self-righteousness. Now, alamin natin sa Biblia, mga kapatid, yung pagtingin ng Diyos sa ating mga sariling katuwiran. Dito po sa Isaiah chapter 64 in verse 6. Ganito po ang ating mababasa, Isaiah 64:6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ang tingin pala ng Panginoon sa ating self-righteousness ay kagaya ng maruming basahan sa kanyang paningin. Hindi lang basta basahan, maruming basahan ang tingin ng Diyos sa ating mga sariling katuwiran. Regardless how intelligent you are, your self-righteousness in the sight of the Lord is just like a filthy rag. Kagaya lang ng maruming basahan, mga kapatid. Kaya, ang pinakaiingat-ingatan dapat ng mga taong likas na mababait ay huwag siyang mahulog sa tinatawag na kasalanan ng pagiging self-righteous. Yung self-righteousness ang kalaban ng mga taong mababait. Mga kapatid, wala silang bisyo, wala silang ginagawang masama sa kapwa, wala silang inaagrabyado. Kaya lang, ang iniisip din nila dahil ganun sila, hindi na nila kailangan ang Panginoon paglingkuran, wala rin silang naiisip na kasalanan na pagsisihan. Pero alam nyo ba mga kapatid, kahit gaano pa tayo kabuting tao, sa mata ng Diyos makasalanan po tayo. Mga kapatid, makasalanan tayong lahat. According to Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya mga kababayan, kung may kakilala kayong napakabait, pero ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, iparinig nyo po ang mensaheng ito. Hindi siya maliligtas dahil lang siya mabait. Oo, kailangan ang kabaitan sa pakikipagkapwa-tao. Pero ang kabaitan natin ay hindi basihan ng Diyos para iligtas tayo. Kailangan sumunod tayo sa inilatag ng Panginoon na hulmahan. Only one God and He is the way of our salvation. Mga kapatid. At kung ang ating mga sariling katuwiran ay hindi naman pasado pala sa Panginoon, kaninong katuwiran ang dapat nating hanapin? Sabi po ng Mateo 6:33, ganito po ang ating mababasa. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit ipinapahanap pa ng Panginoon sa tao ang katuwiran ng Diyos? Ito po ay sapagkat
hindi tayo maliligtas gamit lamang ang ating sariling mga katuwiran. Kung sapat na ang katuwiran ng mababait, ay hindi na ipapahanap ng Diyos ang kanyang katuwiran. Pero dahil hindi po tayo maliligtas sa pagiging mabait na tao lamang, kailangan nating hanapin ang katuwiran ng Diyos. Alam nyo, nung si Jesus Christ ay nagpabautismo kay John the Baptist, ayaw sana ni John the Baptist na bautismuhan si Jesus Christ. Pero ano po ang paliwanag ni Jesus Christ? Kahit si Jesus ay hindi makasalanan, pero nagpabautismo siya kay John the Baptist to set an example na lahat ng tao, regardless kung mabuti ka o masama, kailangan mong mabautismuhan sa tubig upang ang paglilingkod na iyong gagawin para sa Diyos ay maging valid, mga kapatid. Dito po sa Mateo 3, sa 13, nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin? So ayaw sana ni Juan na bautismuhan si Jesus dahil unang-una wala naman siyang kasalanan. Pangalawa, siya na yung Panginoon siya na ang tagapagligtas. Pero anong sagot ng Panginoon? Bagamat hindi siya nagkasala, nagpabautismo siya. Datapwat, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. So, ang pagpapabautismo pala, kaya ginawa ni Jesus Christ, mga kapatid, kahit wala siyang kasalanan, matuwid siya, wala siyang pagkakamali ni minsan, pero nagpabautismo si Jesus Christ kay Juan Bautista upang maglatag ng halimbawa na gaano mo man kabuti, kabait na tao, kailangan mo ang bautismo upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. To set an example, mga kapatid. Kaya ikaw na nakikinig, mabait ka, mula pagkabata, mabuti yan. Pero mag-ingat ka na baka ang kabaitan mo na yan sa pagiging tao ang magdala sa iyo sa kapahamakan pagdating sa spiritual na side ng iyong buhay. Dahil marami po ang may impyerno na mabubuting tao. I tell you, brothers and sisters. That's why I'm reminding you, good people, good person. You cannot enter to God's kingdom by just being good person. Kailangan mong ipanganak na muli sa kaharian ng Diyos. Because except a man be born again, he cannot see and he cannot enter into the kingdom of God. Regardless of how good you are as a person. Mga kapatid, hindi ka maliligtas dahil mabuti ka lang na tao. Maliligtas ka dahil ipinasakop mo sa Diyos ang buhay mo. He is our Savior and King. So kailangan ang buhay natin ay nagpapasakop sa prinsipyo ng ating tagapagligtas at hari ng mga hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman si Cornelius, mga kapatid, kung ating titingnan, pinangaralan po yun ni Apostol Pedro, buong pamilya ni Cornelius ng araw na yaon ay nangaligtas. Bakit? Sapagkat sila ay nakinig sa pangangaral ni Pedro at sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. The first Gentile family na na-convert into Christianity ay ang family ni Cornelius.
Kasi hindi siya Hudyo. Siya po ay Hintil. So kung babasahin natin ang bandang dulo ng chapter 10 ng Book of Acts, in verse 44, ayan, di ba pinahanap ng Panginoon kay Cornelio si Pedro, nagkita po sila, at si Pedro ay pumunta sa bahay ni Cornelius to preach the gospel of salvation. Ang sabi sa verse 44 ng chapter 10 of Acts, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsipanampalataya ay nangamanghang lahat na nangaparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos, na magkagayoy sinabi ni Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At inutusan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, nang magkagayoy na kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Pinigilan pa nila ang Panginoon sa pag-uwi. Si Pedro pala, pinigilan pa nila si Pedro sa pag-uwi pagkatapos na magpabautismo. Ganon nila kagalak tinanggap ang Ebanghelyo. Kaya yung mabuting tao na si Cornelio at ang buong sambahayan niya, naligtas sila. Sa anong paraan? Hindi dahil mabuting tao sila. Hindi sa pagiging mabuti at matulunging tao sila naligtas, kundi sila ay tumanggap ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pedro. Sapagkat ang sabi ng Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya kaibigan, kapatid, mabuting tao ka man mula pagkabata, tama yan. Ituloy mo yan. Pero huwag mong isipin na yan ay daan ng kaligtasan. Ibang usapin ang pagliligtas ng Panginoon. Spiritual po yan. Kaya kahit mabuting tao ka, kailangan mong magsisi, manampalataya kay Kristo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Because sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, except a man be born again, be born of water and of the Spirit, he cannot see, and he cannot enter into the kingdom of God. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Nawa ay napagpala po kayo. Kung kayo ay may kakilalang mabuting tao, napakabait na tao, matulungin, mahabag po kayo. Iparinig nyo po ang paksang ito na ating tinalakay upang malaman nila na sa pagiging mabuting tao lamang, hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Kailangang ipanganak tayo muli sa kaharian ng ating Panginoon. So yan po ang mahalagang bagay na dapat ating maunawaan. And let me remind you again, maraming mababait at mabubuting tao na pagdating ng paghuhukom ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sapagkat hindi garantiya ang ating kabaitan para iligtas tayo ng Panginoon. Dito lang natin kailangan yan sa lupa, sa pakikipagkapwa-tao. Kailangan mabait ka, mapasensya ka, matulungin ka. Dapat lang. Pero never yan na magiging basihan sa usapin naman ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin ay spiritual na usapin. Mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating munting tinalakay ngayon, ang aming dalangin sa Diyos ay tumimo nawa sa puso nyo ang mensaheng ito at magpasya tayong lahat na maglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban, regardless kung gaano man tayo kabuti na tao sa ating kapwa-tao. Kailangan natin ang Panginoon because our salvation is by grace of God and not according to our good works, upang walang taong magmayabang at magmapuri sa harapan ng ating Panginoon.
Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa ating pagtalakay. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin po namin ang mga nakikinig ngayon na mababait at mabubuting tao. Tulungan mo silang ma-realize at maunawaan na kailangan kanila at kailangan nilang maglingkod sa iyo. Kailangan nilang magsisi, manampalataya at magpabautismo sa iyong pangalan. Sapagkat hindi mo kami pinangakuan ng kaligtasan sa pagpapakabuti at pagpapakabait lamang sa aming kapwa-tao. Ang kaligtasan ay bunga ng Ebanghelyo. Ang gospel ay ang power of God unto salvation. Panginoon, i-bless mo po lahat ng nakinig at nawa lahat ng mababait na tao mula pagkabata ay matutunan nilang isuko ang buhay sa iyo, mag-born again, sapagkat ipinangako mo lamang, Panginoon, ang kaharian ng Diyos sa sino mang ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig ngayong umaga. Ito po aming salamat dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago po ako magpaalam, sa mga nais magpaabot ng inyong mga messages, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ang ating pagsamba sa Panginoon diyan sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga, at dito po sa UPC Iquirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. At diyan naman po sa Santa Remedios UPC Church Bulan ay Linggo ang ating pagsamba alas 7 ng umaga. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid, at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sa akin nagbigay ka man, inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri.